Birthday pala ng mama ko bukas kaya naisipan kong gumawa ng cake. Naglagay lang ako ng 2 cup ng all of the above. Alam nyo na kung ano yan. Sabi nila i-strain ko daw o syempre masunurin ako kaya ginawa ko. Tapos naglagay na ako ng konting asin at saka kalahating cup ng sugar. At konting baking soda. Tapos minix-mix ko lang mga marikoy. Naglagay na rin pala akong 1 basong gatas. Alam nyo ba na 11 years nang wala si mama? Ayun nga, nagkasakit siya ng cancer at nung nalaman namin stage 4 na. Saglit, isa-set aside pala natin to pati yung kwento. Magmimix kasi tayo ng cocoa powder at saka kalahating cup ng oil. Tapos i-mix lang natin yung saktong-saktong pagkakamix lang. Pagkatapos i-set aside lang natin siya. Kasi maghihiwalay tayo ng puti at saka pula o yellow yan. Alam ko pong yellow yan at kung nasabi ko mang pula, sana ginamit nyo na lang yung CS nyo. Di yung galit na galit kayo sa comment. So ituloy na natin yung kwento. Nagtatrabaho kami ng ate ko sa casino nun. Tapos yung ate ko pinastop na sa trabaho yung mama ko. Kasi simula bata pa kami, mananahi na si mama. Noong nasa bahay na lang siya at tumigil sa trabaho, dun namin nalaman na may cancer siya. Ang sabi ng doktor, baka 1 or 2 buwan na lang magtatagal si mama. Noong nalaman namin, di ko pa masyadong na-adapt noon kasi iniisip ko pa lang na mawawala siya. Parang imposible. Thank God naman kasi nagtagal siya ng 1 year. Nakapag-celebrate pa siya ng last birthday niya. Tapos wala siyang buhok, kalbo siya. Pero siya pa rin yung nagluto at naghanda sa birthday niya. At dahil alam niya nga na sooner mawawala siya, binonggahan niya yung celebration niya. Pero sa bahay lang namin ginawa. Nakapag-Boracay din si mama. Kapag nga mamamalengke siya, kundi lang siya kalbo, di maniniwala yung mga tao na may cancer siya kasi sobrang lakas niya at sobrang tapang niya din. Nakakalungkot lang isipin na sana yung time na dapat nagpapahinga siya nasa bahay lang at magiging taong nanay na bahay siya. So naiyak na ako. Ang nangyari mga marikoy, wala nga siyang trabaho, lumalaban naman siya sa sakit niya. Masakit pa rin isipin na di namin siya kasama ngayon, na di niya naranasan na makasama yung mga apo niya. Alam nyo, ang pagkawala ng mama ko, yun yung pinakamasakit na naramdaman ko. At hanggang ngayon, sobrang sakit. Kaso, na-immune na lang talaga ako. Anyway, balik tayo sa cake. Alam nyo, nung bata kami, kapag may okasyon, di namin kayang bumili ng cake. Kaya madalas greetings lang ni mama or kaya katak lang niya, okay na kami. Kaya nakakatuwa ding isipin na ngayon, di lang kami nakakabili ng cake, kundi gumagawa pa ako ng cake. Di po kami laki sa yaman. Namulat ako na paggising ko, nasa trabaho na yung mama at saka tatay ko. Yung tatay ko po, construction worker, simula bata pa ako. Yung nanay ko naman, mananahe. Alam nyo ano pang tawag sa kanya? Matako, pesos. Kasi lagi siya nag-overtime. Kaya madalas uuwi siya, tulog na kami. Pagka umaga naman, pagkaalis niya, natutulog pa kami. O siya mga marikoy, tama na tong kwentuhan na to. Para sa nanay kong napakaganda. Alam ko sobrang proud mo sa amin at alam ko masaya ka na dyan. I love you, happy birthday!